Hi! Gusto kong ikwento ang first experience ko. This story happened when I was in college. That time around 2009, I am a college student sa isang eskwelahan. Sa Parañaque, kilalanin niyo na lang ako as Mark, 18 years old ako noon. Average lukang, chinito eyes daw, average body, walang abs, walang tiyan. That time, curious ako kung anong feeling ng nagkikipag-sex sa kapwa lalaki. So, sumali ako ng isang dating site referred by one of my YM buddies. One late night, I was bored and signed up the dating site. Habang nagre-register ako sa dating sa na yun, magkahalong takot, kaba at excitement ang nararamdaman ko. Takot kasi di ko kakilala ang imemit ko tapos excited dahil mararanasan ko na ang M2M sex. Pagkatapos kong mag-sign up, di ko matindaan kung siya nga ba ang unang nag-message sa akin. Di ko din nga matindaan kung i-view ko ang picture niya doon. Siguro dala na din ng curiosity, pumayag. Na lang ako basta nag-trade kami cellphone number niya tapos at nagkasundo kung saan kami. Siya nga pala si Martin, kung di ako nagkakamali siya ay 20 anyos nung panahon na yun at taga-Taguig siya. Past 11 PM na ata pumunta ako ng Taguig. Di ko talaga alam ang gagawin ko nun. Bago ako pumunta sa Taguig, pumunta muna ako sa mini-stop na kung saan malapit sa tinitirihan ko sa Parañaque. Bumili ng kondom at lubricant, hindi ko nga alam kung anong pumasok sa isip ko at nakabili ng nasabing item, basta ang alam ko lang noon ay kondom. Pagkatapos kong bumili, tumungo agad ako kung saan ako pupunta. Nakadalawang sakay ako bago ako marating sa Taguig at pagkatapos noon ay tinext ko si Martin. Sabi kasi niya sa akin ay text na lang niya ako pag nasa Dos Taguig, di ako sure basta yung kabilang side na katapat ng SM Bikutan, na ako. Ginawa ko ang tinext niya. At sinabi sa akin kung saan ako pupunta, nakita ko naman ang mga sinasabi niya na landmarks. Noong ako ay malapit na sa kanila, sabi niya sa akin ay doon ako pumunta sa gate, tabi simbahang iglesia, di ko nabubuuan. Nag-text ako sa kanya na nandun na ako sa harap ng gate sa kabilang kalye. Pero di ko siya nakikita sa may gate. Tinext ko siya na lumabas siya ng gate. Habang nag-aantay ako sa reply niya, naglakad-lakad ako papalayo sa harap ng gate. Tapos nung nag-reply siya nasa kabilang kalye na ako. May naaninag ako sa may gate, pero di ko masyadong makita ang mukha, sa kadahilan ng streetlights at kaunting ilaw. Lang galing sa bahay-bahay ang nagpapaliwanag ng lugar, galing sa gate na papasukan ko dapat. Dalawang lalaki ang nakita ko. Isa doon ay parang si Martin at yung isa ay parang may edad pero di ako sigurado. Tinext ko ulit si Martin na lumabas siya ng gate. Nag-reply sa akin, sabi niya ay, buksan ko ang gate, pasok ka na lang. Inantay kong pumasok ng gate yung dalawang lalaki. Kung saan doon din ako papasok. Nag-antay ako ng ilang minuto. May nagbukas ng gate. Sa isip ko, iyon na siguro ang hudyat na nandun na si Martin. Pumasok ako ng gate. Pagpasok ko ang dilim ng eskinita. Inaasahan kong si Martin agad ang tatambad sa akin. Noong time na yon, nararamdaman ko na ang takot. Di ko nakita ang mukha niya dahil madilim nga ang eskinita. Bumulong sa akin si Martin, sabi niya ay, nasa bahay nila yung utol ko. Kung pwede dito na lang tayo sa eskinita. Wala akong nasabi kundi, sanaj. Hindi ko naisip na may mga bahay-bahay din doon sa eskinitang yun, tulog na ang mga tao nun dahil patay na ang ilaw sa bahay-bahay doon. Basta pumayag na lang ako. Kumuha ng mahabang bangko si Martin galing sa bahay nila. Inilagay niya sa madilim na eskinita. Kung saan doon namin gagawin ang pagpapalabas ng init ng katawan. Nakakapanood na ako ng mga M2M porn noon. Pero di ko alam ang gagawin ko. Di ko naman na nasabi sa kanya na first time ko. Yun, nakatayo kami, inilabas niya ang burat niya, at pinahawakan niya sa akin. Malaki din ang kanyang burat. Hanggang tumigas na ang kanyang burat. Pinaupo niya ako at pinasubo sa akin ang burat niya. Isinubo ko ang kanyang burat, ang tigas at init ng burat niya. Ramdam na ramdam ko ang libog niya. Di ako maalam sumupo dati. Kaya nasabit din at nagre-react siya sa bawat sabit ng ngipin ko. Hanggang tumatagal ang kanyang burat sa bunganga ko, binibilasan ako ang paglabas-pasok ng burat niya sa bunganga ko. Hanggang may nalasahan akong kakaiba na pre-com ni Martin at nag-aya siyang titirahin na niya ako.
Inilabas ko ang kondom at lubricant na nabili ko bago ako pumunta doon. Binuksan ko ang kondom at inilagay sa burat. Ni Martin at ako naman ay naglagay ng lubricant sa akin. Umupo si Martin sa bangko kung saan pinahawak ulit niya. Sa akin ang matigas niyang burat. Sabi niya sa akin upuan ko daw ang burat niya. Sinunod ko ang sinabi niya. Sobrang sakit kahit di pa masyadong nakapasok ang burat niya at nadagdagan pa ng epekto ng lubricant na nabili ko, medyo mainit kasi ang timpla ng lubricant na yon. Pinilit kong ipasok ang burat niya, at ako'y naungol na ng kaunti. Bumulong siya sa akin at sinabing, "Huwag kang masyadong maingay baka magising ang nasa kabilang bahay." Pagkatapos niya ako pagsabihan, nagpalit kami ng posisyon, na doggy style. Kung saan pinadapan niya ako sa bangko at tinitira niya ako. Sa posisyong iyon, dinadahan-dahan niya at nung nagtagal di ko masyadong naramdaman ang sakin. Suwabe siyang kumuntot. Hanggang labasan siya, sa kondom na din siya nilabasan, marami at mainit ang tamod niya. Pagkatapos noon, isinuot na namin mga pantalon at shorts namin. Kaso, nung isinusuot ko na ang pantalon ko may nalaglag na card galing sa bulsa ng pantalon ko. Dahil sa kadiliman ng eskinita, di ko nang magawang tingnan kung anong card and nalaglag sa akin. Basta dali-dali namin hinananap namin ni Martin yun, ngunit nabigo kami. Pagkatapos noon, pumasok na si Martin sa bahay nila. At ako naman dali-dali akong lumabas ng gate, sa pakiramdam ko nanginginig o na shock noong oras na yun dahil may kakaiba sa kakaibang experience. Habang naglalakad may nakita akong tindhang bukas pa, tumigil muna ako sa isang tindahan kung saan bumili ako ng soft drinks. Nang magbabayad na ako, kinakapa ko ang bulsa ko para sa pamaybayad. May nakapa akong rubber, pero di ko inilabas yun, dumukot ako sa kabilang bulsa at doon ako kumuha. Nung naglalakad na ako kinapa ko ulit yung bulsa ng pantalon ko at inilabas yung nakapa kong kakaiba kanina ayon pala ay kondom ni Martin, punong-puno ng tamod iyon. Di pa ako nakakalayo sa tindahan na malapit sa kanila. Nag-text si Martin sa akin sabi niya, "Tara ulit." Ako naman, parang naghahanap pa siya ng isa pang round. Palat siguro kami ng posisyon ang gusto niya. Nag-reply ako sa kanya na, "Nasa sakayan na ako pero ang layo ko pa." Dahil siguro sa takot o pagkabigla ko sa pangyayari na parang may aftershock pa. So ayun, pagkatapos nun, nawalan kami ng komunikasyon. Nawala ang SIM card ko nun at panay sa SIM card ako nagsasave ng mga details at messages. Natapos, ang sexperis kong yun na hindi nakita ang muka ni Martin. Nakita ko ang picture niya doon sa dating site pero parang di siya yung naka-upload sa ngayong profile niya. Kasi iba din ang nakita kong picture niya dati Ang sarap balikan ng karanasan ko. Gusto ko sanang magpasalamat kay Martin. Salamat sa pagbabasa.